mensahe ang kailangan marinig ng mga Sagittarius sa buong buwan na to. Pwedeng nangyari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading. E di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender. Mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipikat kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon, at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Anong meron dito? High Priestess. Pentacles naman yung dulo. Ano kaya to? Ten of Wands. Ano kayang klaseng problema to? Siguro, kasi Ten of Wands eh. Bakit nag-lead dito? Alamin natin itong Page of Wands. Gawin natin tatlo. Ang clarifier cards para mas detalyado. So, yung Page of Swords, clarify na Ace of Pentacles, Temperance, King of Swords. So, bidan natin. Teka, inisip ko kung ito ba yung nagkukos ng problema. Ito yung bida. Siguro X. Inisip ko kung X to eh. Ito X siguro. O single lang na lalaki. Unang na vibe ko ay probably reconciliation. Kasi may temperance eh. Ito, opportunity na to ng reconciliation, di ba? Kaya lang, di ko masabi kung ano. Lalaki ba yung bida o ito yung gusto makipagbati? Okay? Ngayon, yung Page of Swords natin, nagmukha na siyang nag-i-spy. Mukhang hindi posible. So, sabihin din natin na kasi medyo complicated. So, mag-focus tayo sa isang kwento. Kasi emotionally unavailable tong King of Swords. So, probably, babae yung bida. Siya yung nag-i-spy. So, yung Page of Swords natin kanina, naging spy card na, no? Kasi, may gustong mangyari yung babae. Whether isinagawa niya to, o iniisip pa lang niya. Pero, tingin niya dun sa
ex niya siguro o crush. Parang imposible yung reconciliation, yung opportunity ng reconciliation dahil parang walang pakialam yung lalaki. O hindi na posible kasi may iba na yung lalaki. Pero again, mukhang cold nga yung lalaki. Parang imposible sa part niya. Sa isip ng babae. Parang wala nang pag-asa kasi nga either in a relationship na sa iba yung lalaki o napakita sa kanya na wala na siyang pakialam, nag-move on na. Kaya ito, papasok na yung 10 of Wands na burden, di ba? Ito yung card ng burden, stress, problem, pressure. So, sa madaling salita, ex-partner reading pala to. Dito sa unang part, so pwedeng tumama sa inyo to. Sa kakilala nyo, o sa idol nyo. Doon lang kasi iikot tong kwento. Sa mga tao sa paligid nyo o sa inyo mismo. O sa ka-close. Ngayon, paano papasok tong High Priestess? So, ang dating sa akin, may nalaman siya dito eh. Kasi magiging na to eh, wisdom din to. Marami kasi meaning, di ba? Papasok din yung wisdom, intuition, excuse me. O sabihin nating truth. Divine truth. Na para bang ginagabayan siya dito ng universe. Na parang meant to happen, na malaman niya ang tungkol dito sa lalaking in-inquire niya. Kung bakit hindi na posible para makapag-move on na. Ganon. Hindi na posible yung reconciliation para makapag-move on na siya. Finally, so yun yung magiging awareness niya dito na mag-move on na dahil may iba na yung lalaki o ayaw na sa kanya. Ramdam niya yun dahil emotionally unavailable nga itong card na to. Ngayon, paano to? Paano papasok dun for Pentacles? Kasi to, maraming ang meaning. So, isa doon ay survival mode. Di ba ito yung card ng conservation? Being in control? Priority ang stability o self-interest. So, sa madaling salita, papamper niya ang sarili niya. Try niya magpakatatag. At mag-move on na lang. Whether nangyayari na to, mangyayari pa lang, pero maganda yung outcome kasi papakatatag siya dito. So, sa madaling salita, priority niya sa sarili niya dito. Sariling healing. Okay? Kakaroon ng self-care. 10 minutes na ba lang, bilis. So,
Hindi ko nagagamitin yung isang deck. Dito na tayo. Meron kasi ako ditong 4. 6 nga actually. Kaya lang, 7 pala. Hindi kasi ako pwedeng magtagal. Dahil marami pa akong video na gagawin. Kaya hindi tayo pwedeng mag 20 minutes plus sa ngayon na reading. Mga 15 minutes lang tayo o below 20. Pero pag nakaluwag-luwag na ng schedule, edi 20 minutes plus o 30. Pero sa ngayon, busy ako. Hindi pwede. Oh, ano to? Alamin natin tong ano. Ito bang gagamitin ko o itong isa? Ito na lang. Para mabilis. Kasi may kodigo na to. Ano meron dito? So yung babae dito, probably 40 pataas ang edad. Whether kayo mismo to, ito person nyo, o crush nyo, o ex, o anyone na malapit sa inyo. May anak na siya. Anong meron dito? Sa babaeng ito. Oh, maganda kung ano. Tatluin natin. Para may lead. Mahirap kasi kung isang card lang eh. Pero kung nagmamadali ako, usually isa lang. Pero kung ganito, na medyo mahirap intindihin. So, gawin natin 3. So, yung babaeng 40 pataas, may anak, di ba? Merong evilness na nangyari sa buhay niya. Naka-experience siya ng ganito. May someone na naging evil. Okay? Sa past, o whether nangyari na to, o mangyayari pa lang. Pero dito kasi, makakalaya siya dito sa toxicity. Okay? Ano daw kasi to eh? Ano ba yan? Calm. Before, after the storm ba yun? May right term, nakalimutan ko. Basta bumagyo. So, ibig sabihin, kalbaryo. Dahil pag ano na nga siya, unti-unti na siya makakalis dun sa dilubyo ba? So, siya yung card ng starting a new life, move on, ayun, transition, problem solving, maraming ang meaning, di ba? But at least, makakawala na siya dito sa someone o anything o situation na nagkukos ng problem. Evilness, toxicity. At makukuha niya itong nakalagay dito, clarity. Pag cause and effect, siguro karma na yan. Accountability. Alamin na nga natin ito. Anong klaseng negativity ito? Di ba? Para mabuo yung kwento. Para mas clear. Di ba? Anong klaseng negativity? Save. 3 of swords. Kasi, itong 3 of swords, tawag dito, marami siyang pwedeng meaning. So, bukod sa bitter truth, separation, strife, selfishness, ito rin ay card ng third party. Naghiwalay dahil sa third party, kaya may tuloy. Natusok, di ba? Karoon ng heartbreak dahil sa presence ng third party. Sabagay, cheating card din naman to.
The devil, sabi ko nga sa inyo, maraming meaning eh. Karoon ng secrecy. So, pwede rin jealousy. Pain sa jealousy. O masyadong obsessed yung partner. Cruel o abusive. Kaya nag-away sila. More like may arguments na nangyari, oh. Kaya lang, ano to? Sa career ba to? O relasyon, di ba? Para may lead tayo. Since children, more like family. Kasi, kung siya lang yung bida, isipin ko baka friends to. Friendship o ka-workmate na yun nga. Cause ng pain sa kanya. Nag-include yung children. So, more like family-related issues to. Kaya, ayan, nag-away sila. Tapos may nag-move on na. Probably yung babae, siya to. Nasa process ng pag-move on. So, depende. Kung may cheating na nangyari, darating tong karma. Ngayon, kung jealousy pa lang, nag-iwalay sila due to jealousy. So, pag sinabi mong jealousy, hindi pa masyadong clear. Wala ka pang evidence, although may intuition. Pero hindi pa nga masyadong clear. Ito, magkakaroon na ng clarity na totoo ang intuition. Kung meron nga na third party. Kasi pag dumating yung justice, ano siya eh, justice is served. Makukuha nyo yung justice nga, hustisya. Okay? Sa ginawang kasalanan. Okay? Kaya nga siya yung card ng karma o punishment. So, Libra to eh, di ba? Venus. So, dun papasok yung fairness. Babalik lang kasi yung ano, ginawa. Yung pain. So, anyways, yung dating dito. Tingin ko karma to. O magbabayad. Doon papasok yung accountability. Magbabayad yung lalaki sa ginawang kasalanan. Kakaroon siya ng accountability. Baka makulong siya kung kasal. Kaya may accountability. Kung di kasal. Kasi pwede mo rin namang idulog yan. Hindi kasal, pwede ba yung idulog? Pwede na yata. Hindi ako sure. Pero, parang ano eh, may batas na yata tungkol sa pagsampa ng kaso regarding someone, especially sa mga mag-live-in, matagal na nag-live-in, na nag-cause ng anxiety due to separation. Pero again, hindi ako sure. Pero parang may narinig akong ganong case na pwede mo nang ilaban yung case mo kung mag-live-in lang kayo. Pero ang pinaka laman ng case ay yung tao nag-bring ng matinding mental distress. Mental anxiety, depression, ano ba yun? Mental problem na nga lang dun sa tao. Pero again, hindi ako sure.
Okay? Disclaimer lang. Parang narinig lang ako pero hindi ko nga matandaan. Hindi ko naman kasi binusisi. Pero parang may nabasa ako o narinig tungkol doon. Pero again, disclaimer, hindi ako sure. But anyways, siguro tungkol na lang sa suporta. Pwede rin, di ba? Pag tinakbuhan ng suporta sa anak, lalo't may anak. So, 20 minutes pala. Diyos ko po. Kalimutan ko na yung oras. Oh my God. So, kuha lang tayo dito ng 3. Okay? Dahil 20 minutes na, 21 na pala. So, kung dito tumama sa inyo, di nga, pwede. Tumama sa mo na malapit sa inyo, o kakilala nyo, o sa idol nyo na mababalitaan nyo. Pero maganda kung lagay tayo ng clue. So, sino yung tatamaan ng reading na to? So, damihan na natin yung cards. Dahil 21 minutes na rin naman na to. Ito yung partner. Partner ng Sagittarius. Tatamaan ng reading na to. Pwede rin sa kakilala, pero doon muna tayo sa partner. So, sa partner, Scorpio, Virgo, Aquarius. So, again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang. Ito yung kakilala. Kung dito tumama sa inyo, di baka sa kakilala o idol. Mercury, ano ba to? Virgo, Gemini, Taurus, Pisces. Ito, ibang clue. Same instruction. Kung dito tumama sa inyo, baka dun, sa kakilala nyo. O idol. May sakit sa balat. Ito yung palatandaan. Isa dito yung palatandaan. Okay? May sakit sa balat. Kulot ng buhok. May isama nakulot ng buhok. So, isama na rin natin pati third party dito sa description natin. Australian, no? So, pwedeng isa sa bida ay Australian o nasa Australia. Ito. May uwang sa ngipin. Kumbaga, hiwa-hiwalay ang ngipin. Pwede rin. Ngayon, dito na tayo sa huli kong deck. Ito pang masasabi nito. Babasahin ko na lang ha. Kunin nyo lang info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. General advice na to sa buong buwan ng February 2025. Protection. Basahin ko na lang para mabilis. You, your loved ones, and your possessions are safe and protected by heaven. Ito, make a wish. This is a magical moment. Make a wish and enjoy its manifestation. Wow, ito make a wish. Ito, positive energy. Ito maganda rin. Saka to. Surround yourself with positive people and situations and avoid negativity. Anyways, hanggang dito na. Diba? For now.